Buenos dias, buenos tardes mga amigos, mga amigas, sa aking mga followers at subscribers dito sa YouTube channel. Magandang araw po sa inyong lahat. Ako po ang inyong lingkod, si Attorney Rene Bueno. At maiiba tayo ngayong episode na to sapagkat ang ating pong pag-uusapan ay tungkol sa isang sikat na artista, dating hunk, no? At idolo ng mga kababaihan. So medyo umayos-ayos muna kayo sa inyong pagkakaupo at itabi muna yung mga cellphone at wag munang mag-TikTok at mag-Instagram. So pag-uusapan natin ng naging paksa nitong mga nakaraang araw, no, na nag-trending, no? Ito po ay hindi chismis, ito po ay hango sa isang tunay na pangyayari na kung saan ang dating sasakyan nitong si Derek Ramsey ay nahuli ng mga opisyal ng Land Transportation Office. At pag-uusapan natin kung ano yung mga batas na nagkaroon ng violation, although hindi naman actually directly involved ang nasabing sikat na aktor. Okay? So ganito po yung nangyari. Ito pong si Derek Ramsey, ang tinatawag nating pambansang hunk, ay nahagip ng ating paboritong ahensya na mahilig mag-issue ng memo. Ito po yung Land Transportation Office. So bakit na-issuehan din ng memo itong si Derek Ramsey? Kasi po, yung pong kanyang multi-million peso worth na Porsche, no, na 918 Spider na nakapangalan sa kanya, nahuli po kamakailan na rumaragasa sa kalsada na may nakakabit na peke or unauthorized license plate. Ang ganda ng kotse, sikat na minsan nakita ko na paikot-ikot to sa Green Hills. Talaga naman napakaganda ng Porsche na sasakyan. So tingnan natin ano ba talaga tunay nangyari dito at medyo lumawas ang larawan ng aktor, no, na may kaugnayan dito sa sita dito sa nagdadrive ng Porsche Spider, no? Ano ang tunay na nangyari? Okay, may isang negosyante na nagmamaneho nitong ultra expensive supercar na to. At sabi po ng ating LTO chief na si Asek Marcos Lacanilao, matagal na daw po nilang binabantayan tong negosyante kasi notorious sa pagtatanggal ng totoong plaka at pagpapalit ng mga peking plaka na may sarili niyang initials. Actually, maraming gumagawa nito, no? Hindi lang siguro itong nahuling negosyante na to. At marami dito, iba nga ginagamit yung number 8, no? Tapos yung pala pinagawa lang kung saan sa Recto or doon sa Lazada or sa Shopee. Tapos ikakabit sa kanilang sasakyan para iwas huli nga daw, no? Kapag pipitsugin yung traffic enforcer na nakatapat, pababayaan, palalabasin, no? Papaalisin na kagad. So, para tuloy lumalabas, customized necklace yung plate mo doon sa iyong sasakyan. So, ang ginagawa na karamihan dyan, ginagawa nilang personalize yung kanilang mga plaka ng kotse. At minsan nakalagay doon kung anumang logo or number ang gusto nilang palabasin doon sa kanilang kanilang mga plate number. No, ang sabi ng LTO naman ay walang VIP sa pagpapatubad ng batas. Hindi pwede yung gagawa kayo ng sarili ninyong plaka. Dapat ang ginagamit ninyo yung opisyal na plate na nilalabas o nire-release ng LTO. Siyempre, si Derek ang may-ari ng sasakyan, rehistrado sa kanya yan. So, bumuelta yung tao. Sabi niya, nabenta ko na yung kotse na yan, hindi na sa akin yan. Bakit ako madadamay dyan? No, nabenta ko na yan sa isang negosyante. Pero ang tanong ng netizen is this, bakit si Derek pa rin ang pinadalahan ng show cause order ng Land Transportation Office? Okay, so dito na po papasok ang ating mga umiiral na batas sa transportation law. Okay? So kaya ilabas niyo na yung mga notebook ninyo at mag-take down kayo ng mga notes, important notes na sasabihin ko dito. Lalo na yung mga nagdadrive at mahilig magpalit ng kotse. Pag after 3 years or 5 years, benta ng kotse, pagkatanggap ng pera, pagkatanggap ng deed of sale. Bahala ka na kung rehistro mo na agad yan o hindi pa. Okay, so may mga pangunahing batas tayo dito, no? Yung mga provision ng batas na pwedeng i-apply sa kasong ito.
So hihimayin po natin para mas madaling maintindihan ng ating mga kababayan. So ako nung araw, nung medyo bata-bata pa ako pag nagbebenta ako ng kotse, pagkapirma ko ng deed of sale, actually, hinahayaan ko na lang. Hindi ko na tinatanong kung na-transfer mo na ba yung ownership, no, sa pangalan mo sa ahensya ng gobyerno. Okay, so ano-ano yung mga pangunahing batas at probisyon na pwedeng apply sa kasong ito na kinakaharap ng aktor na si Derek Ramsey. So sa ilalim po ng ating mga jurisprudence o mga desisyon ng ating Korte Suprema, ang sinasabi po diyan sa kaso na yan, kung sino daw po ang nakatala na registered owner sa Land Transportation Office ang siyang direktang responsable sa mata ng batas at ng publiko. So ang mangyayari niyan ganito, kapag nagbenta ka ng sasakyan, tungkulin mo pong iparehistro agad ang transfer of ownership sa LTO. Alam nyo, nung araw ako'y, nung medyo bata-bata pa ako, kapag ako'y nagbebenta ng sasakyan, ang nangyayari nun is that pagkapirma ko ng deed of sale at nakuha ko na yung bayad. So hinahayaan ko na yung nakabili ng aking sasakyan na siya na bahala. Hindi ko na-check o na-monitor kung naipalipat na yung rehistro sa pangalan ng bagong may-ari. Good enough. Wala naman nangyaring problema at hindi naman naka-aksidente, hindi naman na-involve sa anumang krimen yung sasakyan ko. At pero dito sa kaso ni Derek Ramsey, itong problema. Kapag mayroong nangyaring hindi maganda na involve yung sasakyan mo dati at tapos yung pala hindi nakarehistro sa bagong owner, patay kang bata ka. So kapag hindi nailipat ang rehistro sa bagong may-ari at nakasagasa yan, o nasangkot sa krimen yung kotse, o palagay mo sa kidnap or ransom, no? O kaya nakabangga ng another motor vehicle, ikaw na nakapangalan sa rehistro ang unang hahanapin ng pulis at ng Land Transportation Office. So ano yung moral of the story dito? Lalong-lalo na kayo yung mahilig magbenta ng kotse kasi maraming ganyan. Pag medyo after mabili mo ng brand new, 3 years or 4 years after, binibenta mo na at bibili ka na naman ng bagong modelong kotse, no? So ang moral story dito is that para lang din yung ex-boyfriend o ex-girlfriend mo. Okay? Kapag hindi mo pa formal na pinalitan ang status mo sa Facebook o hindi ka pa nakikipag-break ng maayos, ikaw pa rin ang sisisihin kapag may nagawang kababalaghan yung dati mong jowa. Siyempre, ang alam ng tao, ikaw ang jowa, tapos hindi mo pa formal na hinihiwalayan. So, please, no, sa mga may-ari ng sasakyan, magpalit at magparehistro kagad ng mga sasakyan na dinispose nyo na o naibenta nyo na sa ibang tao. Para playing safe tayo palagi. Hindi yung tinatamad iparehistro. Okay? So, meron pang isang violation dito, no, kung ikaw yung nakarehistro. No, may falsification of public documents dito. Hindi lang to simpleng huli sa kalsada. Ang plaka ng kotse, yan po ay isang public document at opisyal na simbolo ng gobyerno. Yung gumagawa, yung nagpapagawa o gumagamit ng peking plaka ng may kaalaman ay pwedeng sampahan ng kasong kriminal na kung tawagin natin ay falsification under Article 172 of the Revised Penal Code. Okay, so ano ang kaparusahan dyan sa mga ganyang klaseng pagpapabaya, no? Ang parusa po dito, hindi lang po yan multa, no? Kanina binabanggit natin ang multa lang diyan 'di ba? 5,000 pesos yakang-yaka yan ng may bagong owner Porsche yung binili mo Milyon-milyon ng halaga tapos 5,000 penalty, kayang-kaya yan, no? So, pero dito, hindi lang multa. May kasama na itong kulong o prison correctional dahil ang violation mo nakasulat na sa Revised Penal Code, no? So, ngayon, para sa madaling pag-unawa, no? Ang narito po yung buod ng aksyon laban sa mga sangkot, no? Kung sakasakaling talagang in bad faith at may criminal intention, no, ang mga parties involved in the case, no. So dito para kay Derek Ramsey na lumalabas na siya yung registered owner,
ang ginawa ng LTO, pinadalan siya ng show cause order, no? Para magpaliwanag kung bakit hindi siya dapat patawan ng parusa sa hindi pagpaparehistro ng transfer of ownership at sa pagpapahintulot na magamit ng sasakyan, no, na merong peking plaka. Okay, so nako, kailangan na dyan ni Derek Ramsey na kumuha ng abogado na gagawa ng pagpapaliwanag sa Land Transportation Office, kasi hindi mo na dapat ikaw ang gagawa niyan kasi may legalities, may mga technicalities involved dyan. So let the lawyer prepare the letter of explanation addressed to the Land Transportation Office para siguradong hindi magkakaroon ng legal na problema. Ngayon, pagdating do sa negosyante, sa driver, yung bagong owner ng Porsche ni Derek Ramsey. So siya binigyan po ng 90-day preventive suspension sa kanyang driver's license habang may investigasyon. Yan yung gagawin ng LTO dun sa bagong owner ng Porsche na dating pagmay-ari ni Derek Ramsey. O kaya pwedeng tuluyang i-revoke ang lisensya at sampahan ng kasong kriminal yung bagong owner ng Porsche. Okay? So, anong mangyayari do sa kotse? Yung Porsche 918 Spider na dating pagmay-ari ni Derek Ramsey. Ang ganda nitong sasakyan na to talaga. At nakita ko nga dati to sa Green Hills na paikot-ikot. At hindi ko lang nakita kung sino yung nagmamaneho diyan sa may Green Hills Theater, no, namamasyal yata. Okay? So ano mangyayari dito sa Porsche 918 Spider? Yan po ay ilalagay ng LTO sa under the LTO alarm status at magbibigay yan ng directive ang LTO para sa impoundment of the motor vehicle. So, medyo masaklap kung ikaw yung bagong owner nung Porsche na yan, impounded yan, no? Hanggang na hindi mo na isang dokumento, hindi na na-transfer ang ownership, at hindi ka pa nagbibigay ng fine. Okay? So, may natutunan ba kayo mga amigos, mga amigas sa araw na ito, sa ating episode tungkol dito sa kumalat na balita tungkol kay Derek Ramsey? Akala natin si Derek Ramsey pa din ang may-ari, hindi naman pala na, no? Ang kailangan lang dito, magandang pagpapaliwanag sa LTO, no? At tandaan po natin na kahit gaano kaganda o kabilis ang sasakyan mo at kahit gaano ka pa kasikat sa harap ng batas trapiko, pantay-pantay tayong lahat. Huwag maglalagay ng peking plaka, at kapag nagbenta ng sasakyan, tandaan nyo, kapag nagbenta kayo ng sasakyan, i-transfer agad ang rehistro sa pangalan ng bagong may-ari ng inyong sasakyan. Huwag kayong papayag na basta lang ibinibigay ninyo yung deed of sale at kukuhanin nyo yung bayad. I-monitor nyo yan na talagang nagkaroon ng actual transfer of ownership, dahil protection nyo po yan sa inyong sarili. Baka mamaya pagkakapirma ninyo ng deed of obsolete sale, pagkuha nyo ng pera, dinala na kagad kung saan-saan yung sasakyan, tapos nakasagasa, o kaya nakabangga ng another motor vehicle, o kaya ginamit sa kidnap or ransom, o kaya ginamit sa bank robbery na siya yung naging pantakas na sasakyan. Nako, malaking problemang legal yan sa parte ng dating negosyante, although hindi na siya yung tunay na may-ari by virtue of the deed of sale. Pero iwasan na natin yung mga ganong klaseng problema, at nang tayo ay makatulog ng tahimik, no, sa araw-araw. Kasi kung ganyan na magiging problema mo, mag-hire ka pa ng abogado para gumawa ng mga sulat, mga correspondence sa Land Transportation Office. So, nandito na lang po. Ito kung muli ang inyong lingkod, si Attorney Rene Bueno. Pagod ka na ba sa na